Hello po mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito muli po tayo sa online worship at dadako po muli tayo sa ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So bagong lahat, bago tayo mag-upisa, ako pong kinakamusta ang bawat isa po sa atin. Nawa ang tayo po ay ligtas sa ating mga tahanan, malusog at walang sakit. At nawa ay ang pangailangan natin ay talagang napuprovide ng ating Panginoon. So, kamusta po kayong lahat? So, ngayon po, idadako po tayo salita ng sa ating Panginoon. Pinamagatang the characteristic of follower of Jesus Christ. Ulitin ko po, pinamagatang the characteristic of follower of Jesus Christ. Makita po natin sa Romans chapter 12, verse 12. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras po nito. Sa aming mga pakinggan, Lord, na mensahe, nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan at kausapin niyo po, Lord, ng bawat isa, Lord, sa amin. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa po sa amin upang magkaroon kami, Lord, ng pagbabago sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. So background muna ng ating pag-aaralan po ngayon. Ang author po ng Book of Romans ay si Apostol Paul. So ang sumulat po ng Book of Romans si Apostle Paul, at ang original audience po nito, sinulat ni Apostle Paul ang Book of Romans para sa mga Kristiyano na taga-Roma o taga-Rome. So ano naman po yung purpose ni Apostle Paul kung bakit niya po isinulat ang Romans chapter 12? So ang purpose po nito upang ituro sa mga taga-Roma kung ano ang dapat maging pamumuhay ng isang Kristiyano, kung ano ang dapat maging attitude or character ng isang tagasunod ni Kristo once na siya ay nakakaranas ng mga problema o challenges sa kanyang mga buhay. So, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, dahil po sa pandemic, ay marami na po yung sumusuko sa kanilang mga buhay. Ayaw na nilang magpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Sila po ay nag-stay na lang sa kanilang mga tahanan, o para bang doon na sila kanilang mga higaan at ayaw na kumilos dahil gusto nang sumuko sa mga problema na naranasan po ngayon. So bilang mga tagasunod po ni Jesus, ano nga ba ang dapat maging attitude or character natin kapag tayo ay nakakaranas ng problema sa ating buhay? Ngayong oras po nito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa sinabi ni Apostol Paul, payo ni Apostol Paul sa mga Kristiyano sa Roma kung ano dapat maging karakter nila bilang mga Kristiyano. Kaya handa po natin ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Basahin po natin ang ating teksto sa Romans chapter 12 verse 12. Sabi po dito, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. So, ngayong oras po nito ay meron tayong dalawang puntos na pagbubulay-bulayan. Una, follower of Christ must have a hope and perseverance. Pangalawang puntos po natin, follower of Christ must be prayerful. Ngayon po natin ang ating unang point, follower of Christ must have a hope and perseverance. So, bilang tagasunod po ni Kristo, kailangan po natin palagi magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang mga salita at upang tayo po ay magpatuloy na magkaroon ng perseverance o pagsasaga sa ating mga naranasan sa paghihirap. So question, bakit nga ba sinabi ni Apostol Paul na magkaroon ng hope at perseverance ang mga Christian that time? So ang reason kung bakit sinabi po ni Apostol Paul na kailangan kayo magkaroon ng pag-asa sa buhay, kailangan kayo magkaroon ng pagtitiis. Dahil po, sinabi sa Romans chapter 12 verse 14, ay pinapakita po doon na merong umuusig po sa mga Kristiyano sa panahon po ni Apostol Paul. So nang dahil po sa pag-uusig po na iyan, ay para bang nawawala na ang kanilang pag-asa at ayaw din na nilang magtiis sa kanilang paghihirap. Gusto na nilang sumuko. Amen po ba? So, sa panahon naman po natin ngayon, para bang pareho din yung naranasan ng mga tao sa panahon ni Apostol Paul at sa panahon po natin ngayon. Hindi dahil tayo po ay inuusig, dahil meron din tayong mga problema na dahilan kung bakit gusto na rin nating sumuko. For example, nawalan po ng trabaho, nalugi yung negosyo,
namatay ang pamilya, yan po, nagkasakit, di ba? Para bang gusto na natin sumuko sa mga problema. So, tanda natin mga kapatid, once na tayo ay nagkaroon ng paghihirap sa ating buhay, panghawakan lamang natin ang pangako ng ating Panginoon upang hindi mawala ang ating pag-asa sa ating buhay. Amen po ba? So question, how important is hope? Gano'n nga ba ka-importante yung pag-asa sa ating mga tao? So, meron pong isang kwento, mga kapatid, story about po sa researcher. So, yung researcher po nito ay nag-experiment po siya. So, yung ginawa niya po, kumuha po siya ng isang timba at pinuno niya po ito sa kalahati ng timba, nilagay niya ito ng tubig. At pagkatapos na nilagyan niya ng kalahati ng tubig yung timba, ay nilagay niya po doon yung isang daga. Okay po. So, pinagmasdan niya po yung dagang ito. Nangyari po, sa loob ng 13 minuto, yung daga po ay namatay. Kaya dahil yung dagang ito, pinilit niya ng umakyat, dun sa makaahon lang siya dun sa timba, makalis siya dun, pinilit niya lumangoy. Pero nakalipas po yung 13 minuto, yung daga po ay hindi po nakaalis at siya po ay namatay. So, ginawa po ng researcher, kinuha niya po yung patay na daga at pinalitan niya po ulit ito ng bagong daga na buhay. At ganoon po ulit, tinignan niya ulit at tinignan niya kung ano yung mangyari sa pangalawang daga. So, yung nakita niya po yung pangalawang daga na para bang susuko na, ayaw ng lumaban, mamamatay na, nanghihina na. Ginawa po ng researcher, kinuha niya po yung daga at inahon niya. At kinabukasan, gunulit yung experiment niya, same din po yung daga na ginamit niya, yung pangalawang daga. Nilagay ng researcher, nilagay niya ulit sa timba na merong tubig na kalahati, nilagay niya doon, at pinagmasdan niya yung daga at nagulat yung researcher dahil isang oras na yung daga ay hindi pa rin patay. So nagulat siya dahil yung unang daga na nilagay niya ay namatay sa loob ng 30 minutes, pero yung pangalawang daga, isang oras na malakas pa rin, lumalangoy pa rin, lumalaban pa rin. So, ano kaya yung reason kung bakit nakakalangoy yung pangalawang daga kahit isang oras na, compared dun sa 30 minutes pa lang, patay na yung daga. So, ang dahilan po, ang reason kung bakit po buhay pa rin ng isang oras yung isang daga, dahil yung pangalawang daga po ay meron siyang hope na i-rescue ulit siya. Meron siyang pag-asa na isi-save ulit siya ng researcher. So, yung ang dahilan kung bakit nawala o namatay agad yung isang daga na 30 minutes, hindi dahil hinang-hina na siya, dahil yung dagang iyon, nawalan na siya ng pag-asa. At inisip niya, dahil wala na siyang pag-asa, hindi na siya makakaahon doon, hindi na siya lumaban kahit na meron pa rin siyang lakas. Sumuko na siya agad dahil nawalan siya ng pag-asa sa kanyang buhay. So, ano naman yung ibig sabihin ng kwento nito? Hope help us to persevere. So, ang pag-asa po ay makakatulong sa atin para magtiyaga at hindi sumuko sa ating buhay. So, yung pangalawang daga po ay nagkaroon po siya ng pag-asa. Ayan po ba? Kaya siya po ay nagpatuloy sa loob ng isang oras. Kahit hirap na siya, pero may pag-asa sa kanyang buhay, kaya nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglaban. Lumangoy pa rin po siya. So, ganoon din po sa ating mga buhay, mga kapatid, na bilang tagasunod ni Kristo, kailangan din po natin, katulad ng dagang ito, na mayroong pag-asa, kailangan pa rin natin magpatuloy sa ating buhay. Tandaan natin, mga kapatid, na ang pag-asa po ay para po itong gas ng sasakyan, na kung wala sa atin ito, hindi tayo aandar o hindi tayo uusad sa ating buhay. So, yung pag-asa, ito ay parang gas. Kapag wala tayong pag-asa sa ating buhay, hindi na tayo uusad. Pero kung tayo ay, kahit hirap na hirap tayo, dahil problema, challenges sa buhay, pero once na meron tayong pag-asa sa ating mga buhay, ay patuloy pa rin po tayong uusad, katulad ng isang sasakyan na merong gas. Yun din po tayo. Ang gas po natin para magpatuloy sa buhay ay pag-asa. Amen po ba? So next point po natin, follower of Christ must be prayerful. Pangalawang punto na po tayo. So, ang characteristic na dapat natin gawin, una, di ba po, ay pagkaroon ng pag-asa,
at magtiyaga, perseverance. At pang-last na sinabi ni Apostol Paul sa mga taga-Roma sa verse 12 ay magkaroon ng palaging manalangin. So ano kaya yung reason kung bakit kailangan natin manalangin? So reason why we should pray, number one, because it builds our relationship with God. So reason why we should pray, because it builds our relationship with God. So napaka-importante po bilang mga Kristiyano, tayo po ay palaging manalangin upang mas lalo pa natin makilala ang ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ng prayer po, ito po yung communication natin sa Diyos. Amen po ba? Kung hindi tayo nakikipag-komunikasyon sa Diyos, sigurado hindi rin po natin lubos na makikilala ang Diyos. Katulad din po yung relasyon natin sa isang tao. Kapag hindi natin masyadong kinakausap yung taong ito, ay hindi natin siya lubos na makikilala. So therefore, yun din po sa ating Diyos. Hindi natin lubos na makikilala yung Diyos natin kung hindi naman tayo palagi nanalangin. At ano naman yung resulta kapag kilala natin yung Diyos? Ang resulta po nito ay lubos tayo magtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Dahil hindi natin kaya magtiwala sa tao o sa Diyos kung hindi pa natin siya lubos na kilala. Amen po ba? Katulad mo, example, kunwari kung meron akong anak, tapos alis ako sa bahay, kaya ko bang ipagkitiwala yung anak ko sa tao na hindi ko kilala? Siyempre po, hindi ko kayang ipagkatiwala sa taong hindi ko kakilala yung importante o yung anak ko. Amen po ba? Kung din po sa ating mga buhay, hindi din po natin kayang pagkatiwala sa Diyos yung mga importante sa ating mga buhay kung hindi naman natin siya lubos na kilala. Kaya napaka-importante po yung prayer para mas lalo pang mag-build yung relationship natin sa Diyos. Mas lalo pang makilala natin yung Diyos upang mas lalo pa natin siyang pagkatiwalaan sa bawat area ng ating buhay. Next po, reason why we should pray ay because it help us overcome temptation. Alam mo naman po natin na ang ginawa ni Jesus bago siya tuksoin ng diablo dun sa desierto, siya po ay nag-ayono at nanalangin. So therefore, pinapakita po dito na napaka-importante po yung panalangin para ma-overcome natin yung situation natin, mga temptation sa ating mga buhay. Alam ko po mga kapatid, paglabas pa lang natin dyan sa ating mga tahanan, marami ng temptation na dumadating sa atin. Amen po ba? Pero, ang importante mga kapatid, once na merong temptation na, kailangan na natin labanan ito sa pamagitan ng panalangin. Next po, reason why we should pray, because it help us determine God's will. Napaka-importante po mga kapatid na bago tayo kumilos, mag-decide ng major decision na kailangan na ipanalangin muna natin sa Diyos, hingin muna natin kung ano yung kalooban niya. Example, sa pag-aasawa, kailangan muna ipanalangin niya. Ba yung boyfriend mo ba ngayon ay kalooban ng Diyos o gusto mo lang? Kailangan mong ipanalangin niya bago pumasok sa mga major decision. Sa paghahanap ng trabaho, baka yung work na yan ay malaki nga yung sweldo pero makakapagpalayo naman sa relasyon mo sa Diyos. Sa paghahanap ng course, di ba po? Mga ganyan po ay kailangan po natin ipanalangin sa Diyos para malaman natin kung ano yung will ng Diyos. Ako po, bago po ako nagpastor, ay klinaro ko muna sa Diyos kung ano yung gustuhan niya ba talaga na magpastor ako. So yung nangyari po, ako ay nag-pray ng gabi, natapos ako ng madaling araw, at doon ko lang po na confirm na yung will talaga ng Lord sa akin na talagang magpapastor po ako. And next po, reason why we should pray, because it help us overcome challenge. Tandaan natin mga kapatid, kapag nakakaranas tayo ng problema, manalangin ka sa Diyos. Amen po ba? Nakakatulong ito para ma-overcome po natin yung mga problema natin sa ating buhay. Jeremiah 33 verse 3 sabi dito, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapayag ko sa iyo mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa nakikita. So, napakaganda pong pangako ng ating Panginoon na once tayo po ay may problema at mananalangin sa Kanya, sabi dito, tayo po ay Kanyang sasagutin at ipapahayag niya ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi pa natin nakikita. So, ano po yung ibig sabihin dito na ipapahayag niya yung mga bagay na kahanga-hanga at mga mahihiwaga na hindi pa natin nakikita? Ito po yung mga bagay na imposible sa paningin ng tao, na parang hindi ito mangyayari, pero once na ito po ay pinanalangin mo, ay kaya po itong gawin ng ating Panginoon. Kahit
imposible ito sa ating pananaw, sa ating paningin. Amen po ba? So, napaka-importante po nga po na ang panalangin once na tayo ay may problema. At Isaiah chapter 59 verse 1, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas, hindi rin siya bingi para hindi marinig kapag tumawag kayo sa Kanya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, laging manalangin. Amen po ba? So, yan po, yung tatlong bagay po na yan, na sinabi na Apostle Paul sa verse 12 ng Romans chapter 12, ay yan po yung dapat maging ugali ng mga tao once na tayo po ay maharap po sa mga pagsubok sa ating buhay. Yung una po, ulitin ko po, kailangan magkaroon tayo ng pag-asa. Saan po natin yung kukunin yung pag-asa? Sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa po, magkaroon tayo ng pagtitiis, perseverance, pagsasaga, huwag agad sumusuko. At last po, na kailangan maging karakteristik ng Kristiyano, once naka-experience sa mga problema, ay kailangan palaging manalangin. So, application, ito po yung iyon kung katanungan sa inyo. Meron ka bang pag-asa sa Diyos? So, ngayon, tanungin mo yung sarili mo po ngayon, meron ka ba pag-asa sa Diyos? Meron ka bang pag-asa sa Diyos? Pangalawang tanong, gaano ka kadalas manalangin? Gaano ka kadalas manalangin? Conclusion, dito na po tayo magtatapos. Tandaan natin mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali. Iba't ibang bagay o iba't ibang mga pagsubok ang ating kaharapin. Pero tandaan natin ang sabi ni Apostol Paul, bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan magkaroon tayo ng pag-asa at palaging manalangin upang patuloy tayo makapaglingkod sa Diyos na may mga ngiti sa ating mga labi sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. So, nawa mga kapatid, maiksi lamang itong message nito para hindi po kayo ma-boring because direct to the point na para hindi masayang yung oras niyo po. So nawa, kapatid, dito po ay nakapulutan po natin ng aral at maging sandigan ng ating pananampalataya, maging lakas ng ating pananampalataya ang salita ng ating Panginoon na pakinggan natin ngayon. So ngayon po ipapanalangin ko po kayo. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po ito, maraming salamat dahil may bago na naman kami natutunan, Lord, na once kami nakakaranas ng problema sa aming mga buhay, kailangan lamang po namin, Lord, na magtiwala, magkaroon ng pag-asa sa inyo, magkaroon ng pagtitiis, magtiyaga, Lord, at palaging manalangin po sa inyo, Lord. Humingi ng tulong po sa inyo, Lord. Nawa ito po ay ma-apply po namin sa aming mga buhay. Kapag kami nakaranas ng mga problema, ito po ay ma-apply. Magawa po namin ito, Lord, upang kami po, Lord, makalagpas, ma-overcome yung mga challenge sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat po. Ingatan niyo po, Lord, ng bawat isa. Bless niyo po, Lord, ng pamilya ng bawat isa, Lord. Bigyan niyo po, Lord, ng malakas at malusog na pangangatawan. Ilingin niyo po sa mga sakit at i-provide niyo po, Lord, ng kanilang pangailangan sa bawat araw, Lord. And I pray, dinadalangin po namin ang sitwasyon ng buong mundo. Sa lalong madaling panahon, Lord, alam po namin, Lord, na lahat po ng bagay ay kaya niyo pong gawin. Kaya lahat po ng aming mga dalangin po, Lord, ay pinapakinggan niyo po. Dinadalangin po namin. Nawa sa lalong madaling panahon po, Lord, ay mawala na po yung COVID upang patuloy na kami, Lord, na makakilos na malaya at sama-sama po muli kami, Lord, na makapagsampa po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. So, ilan po mga kapatid. God bless po sa ating lahat. See you po next Sunday. God bless. Through you, I can do anything. I can do all